Sa kabila ng pagtutol ng ilang transport group na nindigan ng LTFRB na wala ng atrasa ng PUV Modernization Program. Kaya simula sa Pebrero, huhulihin ng mga papasadang hindi naman sumali sa consolidation. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bilang na ang araw ng mga jeep na hindi sumali sa consolidation ng PUV modernization dahil huhulihin na sila pagpatak ng February 1. Sa ilalim kasi ng PUV modernization program, automatic nang nirevoke ang prangkisa ng mga jeep ngayong taon na hindi nagpalista sa consolidation. Binigyan lang sila ng palugit hanggang katapusan ng Enero, kaya ituturing na silang kolorum sa susunod na buwan. We will have a random check ng mga jeepney. Titignan po namin yung kanilang papeles. Pangalawa po, eventually we will be issuing stickers sa mga, parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. Sa pinakahuling datos ng LTFRB, 76.6% na ang mga jeep na bahagi ng consolidation sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, higit 97% na ng mga rehistradong jeep ang umanib sa mga kooperatiba o korporasyon. Pero madalas itong pabulaanan ng mga tutol sa programa. Sagot naman ng LTFRB, hindi misleading ang hawak nilang numero. Naging transparent daw sila, kaya nga kumpiyansa ang Pangulong Bongbong Marcos na ituloy ang modernization program. He was very confident in saying, hindi na tayo mag-extend. Sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay sa mga commuters. Pero paglilinaw nila, walang basihan ang pangamba ng ilan na aabot ng 50 pesos ang pasahe oras na maisakatuparan nito. Ngayon daw kasi ay meron na ring bumabiyahing modernized jeep. Pero 2 piso lang naman ang itinaas nito kumpara sa traditional jeep. Any adjustment in fare, whether ho pataas o reduction po, dadaan ho talaga sa LTFRB. Kami ho sa LTFRB ang magsasabi ho kung ano ang minimum fare po at ano ang percentage of increase per succeeding kilometers. Hindi rin daw problema ang mga rutang mawawala ng mga papasada dahil sasaluhin ito ng mga kooperatiba. Magdamagan din daw ang magiging biyahe sa kada ruta dahil 3 shift ang paghahatian ng mga tsuper. Kaya siguradong hindi mawawala ng masasakyan ng mga commuter, lalo na ang mga nagtatrabaho sa graveyard shift. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.